Magandang gabi, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Hoy, good news sa Pilipinas ha. May warrant of arrest na. Ito pinakahihintay ni Harry Roque eh. Sabi niya, kasuhan niyo ako. Issue niyo ako ng warrant of arrest. Ayan na. Hindi na yan galing sa House of Representatives, kundi galing na po yan sa totoong korte. Ayan, yung hiling ninyo na warrant of arrest, ayan, inilabas na ka-coffee. May utos na po ang korte at ipinapa-aresto itong si Harry Roque. Sa madaling sabi, nagsimula na po ang pagtugis dito sa pugante. Wow, dating presidential spokesperson ito ha, pero isa lang pugante. Tingnan mo naman, bilog talaga ang mundo. Di ba? The way mo binastos ang presidente. O kahit na yung pagsabi mo kay Dilima, ang dami mong sinabi kay Dilima at hindi lang kay Dilima, sa iba pang mga biktima mo. Kasi presidente lang sobrang pambabastos mo, di ba? Bilog ang mundo. Sabi mo weak ang presidente. Ba't nahuli ka? Bakit mahuhuli ka? Hindi pala nahuli pa ha. Tinutugis pa lang. Baka mahuli ka na. Di ba? Sabi niyo weak ang presidente. Hoy, tingnan natin kung gaano ka-weak yan. Ganyan pala yung weak ha. Siyempre, expected na natin yan. Ang sisi niyan sa presidente. Sinabi na ni Harry Roque Nagsalita na siya Yan daw po political persecution. As expected. Yan naman talagang sasabihin nila. Pero sige, ano to? Bakit nag-issue ng warrant of arrest? Sino ang nag-issue at ano yung kaso? May bail ba dito? Pwede ba siya magpiyansa dito para sa pansamantalang kalayaan? Sabi, hindi. Hoy, mabubulok ka ata sa kulungan tong si Roque O sige, isa-isahin natin yan. Breaking news. Actually, kanina pa itong breaking. May video na rin tayo dyan. Court orders arrest of Harry Roque. Basahin natin ka-coffee yung detalye ng kasong ito at magbigay tayo ng ating opinion at analysis dito sa kaso na ito. A regional trial court dyan po sa Angeles, Pampanga has issued an arrest warrant against lawyer Attorney Roque and lawyer si Harry Roque and 10 others for alleged human trafficking. Wow, mabigat na kaso ito ka-coffee ha. In relation to a Philippine offshore gaming operator or POGO hub in Pampanga. Sabagay, dyan sila yumaman Nagpayaman sila dyan sa POGO na yan dyan sa Pampanga. Pero syempre, todo deny dito si Roque. Wala akong kinalaman dyan. Wala siyang kinalaman pero siya ay nagpa-follow up. Kumusta na yung permit ng kliyente ko. Ilang beses nag-follow up, tumatawag sa PAGCOR, kumusta na. Tapos yung tao niya, makikita doon sa compound, libre. Compound ng POGO, libre. Oy! Wala doon siyang kinalaman yan Anyway, na-establish niya yung ka-coffee sa investigasyon ng Quadcom, The warrant included Cassandra Ong, alleged representative of the POGO Hub, Lucky South 99, dyan po sa Porac, Pampanga. Based on the document signed by RTC Presiding Judge Rene Reyes on May 8. Matagal na pala ito ka-coffee, May 8 pa. The court found probable cause against Roque, Ong, and 9 others for non-bailable violation under Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Naku po, ang bigat na to. Binigyan ka pala ng ilang araw pa dyan Kasi May 8 pa pala. Anong petsa na ngayon ka-coffee? May 15 na ngayon, May 16 na. Nailabas itong warrant of arrest, May 8 pa. Ibig sabihin, nag-enjoy pa si Harry Roque. Surprise! Ayan na. Yung hinihingi ninyo, nandiyadyaan na. Hindi lang si Roque dyan. Kasama si Cassandra Ong at siyam na iba pa. Mabigat ito At na-determine na ang probable cause. Ibig sabihin, may potential na ginawa talaga ni Roque kaya na-issuehan ng warrant of arrest. At non-bailable ito. Anong ibig sabihin kapag non-bailable? Ibig sabihin, once na madakip si Harry Roque ng Interpol, syempre isosurrender yan dito sa Pilipinas, ipapadeport yan dito sa Pilipinas, ipoproseso siya sa korte, dadalhin siya sa presinto, at ibig sabihin ng non-bailable, hindi siya makakapagpiyansa. Habang umuusad ang kaso, nakakulong siya. Yun ang kagandahan kapag non-bailable. As compared, kung ito ay bailable, once na maaresto ka, pwede ka magpiyansa. At kapag nakapagpiyansa ka, habang umuusad yung krimen, nasa labas ka ng kulungan. Kawawa si Roque dito kapag maaresto siya dahil non-bailable kung madidelay, alam nyo naman dito sa Pilipinas, medyo mahaba-haba yung proseso. Habang nadidelay yung hearing na yan, nandiyan siya, nakakulong din siya. Idol mo si Duterte o yan, parehas na kayo. At least hindi masama ang loob ni Digong. Hindi lang siya nag-iisa. O kasama ka na din. Yan ang sinasabi natin bilog ang mundo. Karma is real. Nagpakasasa kayo dyan
At the way ninyo trinato si De Lima, ayan na, tuwan-tuwa siguro si De Lima ngayon, bagamat may problema kinakaharap ngayon si Laila De Lima, pero feeling ko tuwang-tuwa ito ngayon eh. Kasi dati, ang sinasabi ni Roque, di ba, mabulok ka sana dyan sa kulungan. Sinasabi kay Laila De Lima, o yan ngayon, malapit na yan. Nagsalita rin si Roque, mamaya pag-usapan natin, ano yung sinasabi niya. The Department of Justice had filed qualified human trafficking and regular human trafficking cases against Roque for his alleged participation, not just as a lawyer for Whirlwind Corporation that leased land to Lucky South 99, but as supposed representative of the Pogo. Holo ko. Oy, DOJ, congratulations ha. In fairness, sa DOJ, mabilis kumilos at tumutupad sa mga hiling. Kasi hiling nila yan eh. Hiling ni Roque yan. Sabi niya, sabi niya doon, wala ako ni kahit na anong warrant of arrest. Sabi niya, malaya ako mag-travel, wala akong warrant of arrest. Kasi hindi niya siniseryoso yung warrant of arrest na inisyu ng House of Representatives. Kasi sinight lang naman siya in contempt dyan. Sabi niya, malaya ako mag-travel. I have the freedom to travel. The right to travel. Wala akong tinataguan. Yan ang sinasabi niya eh. Wala akong pending case. Hindi pala pending case. Sabi niya, wala akong warrant of arrest. O yan na. Yung hiling mo na warrant of arrest, binigay na. In fairness, congratulations sa DOJ. Ayan na. Hindi DOJ ang nag-issue ng warrant of arrest ha, kundi ang korte dyan sa Angeles. Siyempre, ang sisi niyan sa presidente. Expected na naman yan. Okay lang, sige, sisihin mo na si Marcos. Dahil wala pa man ito, sinisisi mo naman siya eh. For the longest time eh. Lagi mo naman binibira itong presidente, itong gobyerno. Ayan, okay lang yan. Bira ka na ng bira. Sige, bira ka lang ng bira. Importante, nakakulong ka. 'Di ba? Yan, karma is real. Roque, who served 2 stints as a former President Rodrigo Duterte's palace spokesman, left the Philippines in September. Yun yung ang tanong dyan eh. Yan din ang mahiwaga eh. Paano lumabas siya ng Pilipinas? 'Di ba? Umalis siya ng Pilipinas September after being cited for contempt for refusing to attend house hearings into offshore gambling sites used as fronts for criminal activities. Isa pa ka-coffee, actually isang dahilan dyan sa hindi niya pagpunta dyan, kasi kasabay niyan, supposedly dapat pumunta siya sa hearing na yan at dapat ibinigay niya yung dokumento dyan na magpapatunay na totoong nagbenta sila ng properties, bakit biglang umangat yung kanyang yaman. Yan din ang hindi niya naipresenta. Kasi ini-insist ni Roque, kung yung matatandaan, no, ang kanyang ini-insist dyan, nagbenta kami ng properties kaya biglang lumaki yung aking assets. As compared doon sa aligasyon sa kanya na yumaman siya ng yumaman dahil sa Pogo. Hindi niya naman mapatunayan. Kung totoo ba talaga nagbenta sila ng properties, hindi niya nabigay yung dokumento na yan at hindi na siya pumunta dyan sa hearing na yan. Kaya na-cite siya in contempt dyan sa House of Representatives. Pero sige, hindi niya nirespeto yan kasi Congress lang naman yan eh. House of Representatives lang naman yan. Kumbaga, wala namang ganoong weight yan, wala namang ganoong bearing yan kasi HOR lang. O sige, nagharap ng totoong warrant of arrest. O DOJ, nakapag-file ng kaso, ayan, na-determine ang probable cause ng korte. Yun, sa pool. Nakapag-issue ng warrant of arrest. So, tinutugis na siya ngayon. Kung May 8 pa yan ka-coffee, for sure, May 9, 10, 11, alam na ng authorities yan. So, kumikilos na ang otoridad. So, kung everyday nakikita natin si Roque, nandiyan siya sa The Hague, dyan sa Duterte Forest na sinasabi nila. Kasi diba, nasa Duterte Forest sila, dyan sila nag-gather. Kung everyday nakikita natin siya dyan, malamang sa malamang yan, bukas, wala na yan dyan. Hindi na yan magpapakita dyan sa Duterte Forest, dyan sa The Hague. Kasi alam niya, hahabulin na siya ng Interpol. At malamang sa malamang naka-coordinate na yan dyan sa Europa. At sa mga airport, malamang sa malamang hindi na siya makakabiyahe. Air travel, nako, hindi na yan. Baka magta-tram na lang yan, magti-tren-tren na lang yan dyan. Paikot-ikot dyan sa Europa. Pero syempre, kung dadaan siya ng border, dadaan siya ng immigration, machi-check yung records niya eh. Hindi na yan. Dyan na yan sa The Hague. Magpaikot-ikot na lang yan dyan sa the Netherlands. Hindi yan papahuli ka-coffee eh. Kasi ginagawa daw nila lahat ng legal remedies. Mamaya may sagot siya dyan eh. Pag-usapan natin yan. Si Roque po ay kasalukuyang humihingi ng asylum ka-coffee dyan sa the Netherlands, citing alleged political persecution through unjust prosecution. Paano nagkaroon ng unjust prosecution dyan? Eh, wala pang warrant of arrest, naghingi ka na ng asylum. Di ba parang baliktad dyan? Kasi ini-insist niya, political persecution ito, etc., etc. Paano yung political persecution? Wala pa namang warrant of arrest nung nag-apply ka ng asylum. Gumagawa na naman dahilan dyan. The DOJ in April said it would block Roque's asylum application once an arrest warrant against him
is issued. Nako, siguradong sigurado ha, tiyak na tiyak ang DOJ dyan. Sabi ng DOJ, once na may warrant of arrest na, nag-issue ng korte, kasi magkaibang entity yan, ka-coffee ha, we have to understand ha. DOJ executive, ang korte judiciary. Magkaibang entity yan, ka-coffee. Ang nagsampa, Department of Justice. Ang nag-issue ng warrant of arrest, korte, ka-coffee. So ang sinasabi ng DOJ, once na mag-issue na yan, mag-issue na ang korte ng warrant of arrest, makikipag-usap na kami sa gobyerno ng the Netherlands para pigilan o wag bigyan ng asylum si Harry Roque. Kasi kapag nabigyan ng asylum yan, malaya na yan. Hindi yan madadala dito sa Pilipinas, hindi yan makukulong dito sa Pilipinas once na ma-grant na itong asylum dyan sa the Netherlands. Ongoing yung kanyang application, siya mismo nagsabi. In fact, nilalive niya pa nga yan eh. Bina-vlog niya pa yan, ka-coffee, yung kanyang application sa asylum. Tingnan natin kung sino mas magaling. Si Roque o ang DOJ? Tingnan natin kung sino mas mabilis. Kasi sabi ni Roque, ang gobyerno ni PBBM weak. Tawag nila weak eh. Biruin mo, weak ang presidente na, pakulong si Kibuloy. Weak ang presidente na, kulong si Digong. Yan ba ang weak? Karma is real. DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. added that once the arrest warrant is out, the Philippine government would request to place Roque on the red notice of the International Criminal Police Organization or Interpol. Uy, so kung May 8 yan, by this time, ka-coffee, naka-red notice na tong si Roque. The global police group that handed the International Criminal Court warrant for former President Rodrigo Duterte. Oy, strike two ito ng Interpol. In a statement, Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA lauded the court's issuance of an arrest order against Roque. Biruin mo ha, grupo na ng mga human rights advocate ito. Ikinatutuwa, wow, itong PARA, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, lauded the court's issuance of an arrest order against Roque. From being a human rights lawyer to an alleged human rights violator, what a disgusting downgrade, Attorney Roque. Wow, tigas nito ha. Ang tapang mong kumuda habang nagtatago ka sa ibang bansa. Gamitin mo para humarap sa korte at magpaliwanag sa mga aligasyon laban sa iyo. Yan po ang sinasabi ni PARA Secretary General Edgar Cabalitan. Sakit, no? Sige. Ipapakita ko sa inyo. Pakinggan natin to, ladies and gentlemen. Hahapon ko si Lino Dilipa. Kung malinis ang konsensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. I will move that she be declared in contempt. Hahapon ko. Ito yung sinasabi niya ka-coffee noong nasa Congress pa si Harry Roque, di ba? Hinamon niya si Laila de Lima. Pakinggan natin. Wala talaga isang salita itong tao na ito eh. Hahapon ko si Lino Dilipa. Kung malinis ang konsensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. I will move that she be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Harry Roque is Biruin mo? Ganyan yung tao na yan. Pag ibang tao, okay lang. O pag siya, okay lang. O hindi ako harap dyan. Pero sinasabihan niya dito si Laila de Lima, kung matapang ka talaga, harapin mo kami dito sa House of Representatives. Sir, naman eh. Ikaw nga, hindi ka humarap sa HOR, tapos siya lang sinasabi mo noon. O, hasan ang paninindigan dyan? Diba? O, hindi na warrant of arrest, o hindi na pagkakasite in contempt ng HOR ang pinag-uusapan natin dito. Warrant of arrest na ina-issue ng korte. Kung hindi mo kinikilala yung warrant of arrest mula sa HOR, ito, irespeto mo na, korte ito eh. Warrant of arrest ito mula sa korte na. O, pahiya ka ngayon kay Laila de Lima. O, tinatawanan ka na lang ngayon ni Laila de Lima. Hindi even yung human rights advocates eh. Natatawa na lang sa'yo eh. O, karma is real. Meron siyang statement para patas tayo. Sige, basahin natin yung statement niya. Ilang minutes ago to? Kanina pa. Basahin natin yung kanyang statement. A statement of Harry Roque on the warrant of arrest, May 15, 2025. The issuance of warrant of arrest forms part of the unjust prosecution. Wow. Sinasabi niya, ang pag-i-issue ng warrant sa kanya, yung pagpapahuli sa kanya, yung pagpapatugi sa kanya, ay parte lang ng hindi makatarungan, hindi patas na persecution sa kanya. Wow! Hindi patas na prosecution sa kanya. Kumbaga, hinahatulan ako ng hindi patas. Yan ang sinisigaw niya dyan. Which I will include to my application for asylum in the Netherlands.
na idadagdag niya raw yan. Yung pang-aapi sa kanya ng gobyerno, yung unjust prosecution sa kanya ng gobyerno na yan, ay idadagdag niya. Do ginagamit niya na yan ka-coffee. Mali lang yung term na dinadagdag. Gagamitin niya raw yan o idadagdag niya, sabi ni Roque, sa kanyang application para mabigyan siya ng asylum dyan sa the Netherlands. Sa madaling sabi, parang nakapuntos pa siya. Parang iyabang pa ng dating yun. O sige, dahil ginaganyan niyo ako, sige, idadagdag ko yan sa aking application ng asylum dyan sa the Netherlands. Bilang ako po ay isang biktima. Siya ang biktima dito ha. As a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. Wow! Ganun daw pala. Kaya daw po pala siya tinatrato ng ganito dahil siya daw po loyal sa mga Duterte. Ganun ba yun? Parang hindi naman. Marami naman loyal sa mga Duterte na walang ganitong kaso. Di ba? Huwag mo na idama yung ibang loyal kay Duterte na walang kaso. Ibang tao ka, Roque. Oh, sila sabi niya bilang biktima ng political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. Maraming loyal sa mga Duterte na hindi tulad ng ikaw may kaso. Kaya kakinasuhan dahil sa participation mo dyan sa operasyon ng Pogo na yan. Yung mga pagpa-follow up mo dyan ng permit, alam mo ng mga kalokohan dyan sa Pogo. Mga na-discover dyan, hinayaan mo lang. Oh, pabiktima. Siya ang biktima ngayon. Sabi niya, I will seek all available legal remedies. Kukunin ko lahat. Maghahanap ako, gagamitin ko lahat ng mga available mga remedyong legal remedies to secure my life and liberty which are currently under threat. Wow. Sa Tagalog, gagamitin ko lahat ng pwede kong gawing legal. Sige, lahat ng diskarte, lahat ng remedyo para matiyak ko yung aking buhay, matiyak ko yung aking kalayaan dahil ngayon po ang buhay ko ay under threat. May banta po sa aking buhay, may banta sa aking kalayaan. Ganyan ang linyahan ni Roque. Ang ganda ng linyahan no? Pabiktima talaga Mga composition niya oh. Ang buhay ko ngayon at ang kalayaan ko ngayon ay may banta. Kaya gagawin ko lahat ng paraan, lahat ng legal remedies para ma-secure ko yung buhay ko at ang aking kalayaan. Yan ang sinasabi niya. I reiterate. Inuulit ko, sabi niya. This is not flight as evidence of guilt, but the exercise of a human right to asylum. Okay. So, naninindigan pa rin ka-coffee yung kanyang karapatan. Hindi ako guilty ha. Ito po ay karapatan ko na mag-request ng asylum. Kasi according sa ating international law. Yan din ang sinasabi niya sa video niya Naninindigan siya, karapatan ko to. Mag-a-apply ako ng asylum. At ang sabi niya, habang ongoing yung aking application, hindi ako pwedeng ipa-deport dyan sa Pilipinas. Yan ang sinasabi niya. Sige. Hindi rin naman natin alam. Naman tayo abogado. So ang atin dyan, sige, magpagalingan kayo ni Remulla. Diba? Sino mas magaling sa inyo? Ang DOJ o si Harry Roque? Tingnan natin. Kung si DOJ, mapahuli niya itong si Harry Roque, congratulations. Kung si Harry Roque, makapagtago siya dyan sa saya ng the Netherlands, congratulations. Pero sabi mo, weak leader, ang presidente, bakit na-issue ang warrant of arrest? Diba? Nakakatawa. Kayo itong sabi ng weak. Anong nangyayari sa inyo? Bakit parang sunod-sunod yung karma ninyo? Kala ko ba weak? Kung weak ang presidente, hindi makakakilos yan. Alam nyo na ibig sabihin. Baka naman di weak. Kayo lang nagsasabi ng weak. Sige. I-komento ka, Coffee, ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Baka may mga nais po kayong sabihin para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. And I'll see you in my next video ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.